Okay, so hi guys. Bale, um, yung video na to is intended para dun sa isang problem na present dun sa quiz number 2 natin, no? Na kung saan is nagpa-plot tayo ng motion using the AT, VT, and ST graph. So ito yung problem natin. Okay. So ito yung problem natin. May particle tayo na moves in a straight line with the acceleration shown in the figure. So, meron na tayo agad na 80 diagram or 80 curves. Then, knowing that it starts from the origin, okay, so sabi dito sa problem, mag-start siya dito sa origin natin with a initial velocity of negative 14. So, we have negative 14 feet per seconds initial velocity. Sabi dito, plot the VT and ST curves for a time 0 to 15 seconds. So dito sa dulo na to, this is 15 seconds, no? Then pinapahanap din sa atin is yung maximum value ng velocity and the maximum value ng position coordinate. So recall lang natin na in order for us to graph yung VT curve, meron tayong i-consider na area. So yung area na yon is dito sa 80. So yung change ng velocity natin is correspond dun sa 80 curve natin or 80 area. Okay. So bigyan natin ng label yung mga area natin under 80. Tawagin natin tong area 1, area 2, area 3, and area 4. So start tayo sa area 1. Okay, so yung area 1 natin, kung mapapansin natin, yung base nito is 0 to 2. So meaning, yung base niya ay 2. Then, 3. So it's simply base multiplied by the height. So we have 2 multiplied by 3. We have 6. So 6 meter per second yung velocity natin. Then, for area 2, we have 2 to 5. So yung 2 to 5 natin, base natin dyan ay 3. So simply base times height ulit yan. So 3 multiplied by, ano yung height nito? So from 0 to 8. So 8, we have 24 meter per seconds. Then area 3 is also base times height. So yung area 3 natin, 5 to 8, meaning yung base natin is 3. Then yung height niya is also 3. So we have 9 meter per seconds. And last one, yung area 4 natin is also base multiplied by the height. Nasa baba siya ng 0, no? So ito, negative 5, no? Yung ating height. But yung base natin is from 8 to 15. So yung range nito is 7, tama? So 7 multiplied by negative 5, we have negative 35 meter per seconds. Then ipa-plot natin dito sa VT, but recall natin, no, yung mga degrees natin. So kapag horizontal lang siya, no, kapag horizontal, it is 0 degree. So 0 degree lahat 'yan, meaning mali dito pala. Yan. So meaning kapag kinonect natin yung interval ng time, no, para pag nasa 0 to 2 tayo, yung connection niya, of course, it is first degree. Ba't nagka-arrow siya? So, first degree, okay. Titignan lang natin kung yung slope natin is nag increase or nagde-decrease. Okay, starting to 0, tignan natin yung given. Sabi niya, di ba, it's mag-start siya ng negative 14. So, bababa muna tayo ng 14.
Okay, dito yung 14, ibang kulay para mas ma-identify natin. Sabihin natin nandito yung -14. Medyo makapal yung ballpen natin, palitan natin. Ayan, so -14. Then, ano yung connection kasi natin? From 0 to 2. So, yung -14 na to, everyone, ang gagawin natin is i-add natin yung area na nakuha natin sa area 1, which is yung 6. Nare-recall ba yon? So, gagawin natin, yung -14, sa VT na tayo ha. Yan. Hiniwalay ko lang. Yung -14, add natin sa area 1 plus area 1. So, we have -14 plus 6. We have -8. No? So, sa -8 pa tayo. So, -8, sabihin natin nandito, yung -8. First degree tayo, no? First degree. So, kapag kinonect natin yan, okay, ito, yung connection. Ayan. Next, punta tayo sa time na 2 to 5 seconds. So, yung nakuha natin na value dito sa -8, ito, yung -8, i-add naman natin yung correspond na area dun sa 2 to 5 seconds. So, yung 2 to 5 seconds natin is yung area 2, which is 24 meter per second. Bali, magiging -8 plus itong 24. So, magiging area 2 naman, no? Eh, -8 plus area 2. So, positive 24 yon. So, positive 24 minus 8 is 16. So, aakyat tayo ng 16. So, magiging positive na, no? So, dito yung 16. Sabihin na lang natin dito yung 16. Okay, 16. Tapos dito yung -8. Again, 0 degree, then 1 degree yung connection natin. Yan. 16. Next. Proceed tayo dun sa time na 5 to 8 seconds. Same process. Yung 16 natin na nakuha dito sa last, add naman natin yung area 3. No? So, yung area 3 natin is 16 plus area 3, 9. We have 25 meter per second. Sabihin natin, nandito yung 25. Then, 25. Connect natin. Key. So, yun yung ating 25 meter per second. And last one, meron tayong area 4. Yung 25 na nakuha natin, plus natin sa area 4. 25 plus yung area 4 natin, it's -35. So kapag in-add natin yan, yung 25 plus -35, di ba yung sagot dyan is -10. So nandito sa isa, below ng 0. So let's say ito yung -10 natin. -10. So kapag kinonect natin yan, okay, ito yung connection. Okay, hindi siya nag-straight line. Wait lang ah. Yan. So, 25, 25 to, ito 16, lalagay lang natin. Okay? So, tinatanong ng problem is, ano yung maximum velocity ng particle natin? Okay, kung mapapansin natin, titingnan lang natin yung highest value dito sa ating PT graph. No? So, mapapansin natin, it is 25. So, therefore, the answer is 25 meter per second. So, for letter A. Okay, so the answer for the maximum velocity ng particle natin is max velocity is 25 meter per second. So, ito yung answer natin, everyone. No? Next, punta tayo sa ST. Okay, baba lang natin to para mas may space yung ST natin. Ayan. So, sana nagigets pa siya, no, guys? Kung naaalala pa natin. So, ito yung S natin at ito yung T. Then, starting from 0.
Okay, so tignan lang muna natin yung bawat area natin, 'no. Dito sa 0 to 2 seconds, okay, mapapansin natin we have 2 area na kailangan i-consider. Okay, so let's say tawagan natin itong area 1, area 2, then ito yung area 3, area 4. Tapos dito sa time 5 to 8 we have, hatiin na natin agad, 'no. We have area 5 and area 6, yan. 'Di ba dun sa example natin, na diniscuss ko last time sa inyo, meron tayong problem na yung connection niya dito sa point na 'to, up to dito sa point na 'to is spandrel siya, 'no, kung naalala natin ganito siya, 'no, ganito yung itsura. Yung problema sa problem na yon is we cannot, identify kung ano yung distance nito para makuha yung area. Sabi nga natin, hindi yon true vertex nung spandrel. By rule kasi dapat yung vertex ng spandrel is located dun sa mismong point O, 'no? Pero kung mapapansin natin, okay, dadaan siya dito sa 0. But kung iko-connect natin pataas, hindi siya 0 yung vertex. Kaya mahirap kuhanin yung um, distance na yon. But unlike dito, dahil straight line lang 'to, ayan, mapapansin natin straight line lang 'yan. We can actually identify kung ano yung distance na 'to at ano yung distance na 'to. Same with dito sa 2 to 5 seconds. Pwede natin makuha yung distance nito at ito. Okay, so ano yung step or ano yung technique na pwede natin magamit for that? So, para makuha natin yung distance na yan, gagamit ka lang ng similar triangle. Yun yung pinaka-basic na way para makuha mo yung mga distance na yan. So, tawagin pala natin tong area 6 at area 7. So, bago tayo mag-proceed sa pagkuha ng area per, ayan, per member, no, per item, 1, 2, 3, 4, 5, ay, dalawa pala yung 6. So, ito 6 na pala 'to. Tawagan natin 7 and 8. Kunin muna natin kung ano yung, distance nito. Tawagan natin 'tong A, tawagan natin 'tong B, tawagan natin 'tong C at D. Para meron tayong label sa mga distances. Siguro okey ng burahin 'to para may space tayo or i-move ko na lang. Puwede ba 'to? Wait lang, kung kaya ko siyang sabihin. Cut. Lagay ko muna sa pinakababa. Ayan. Naiwan yung okey, okey. Burahin ko na lang 'to. Ayan, para meron tayong space sa mga solutions natin. Okay. First, meron tayong ano dito, distance A and distance B. Kung titignan natin sa taas niya, yung total distance ng A and B natin is 7, 'di ba? Ito, yung A and B, total distance niya dito is 7, 'di ba? So we can say na A plus B equals 7. Tama? Then, ma-identify pala natin kung ano yung height nito. So ito -10, tama? Ito -10. Tapos ito, ano ba 'yan, 25. Okay, it is 25. So pwede natin kunin yung area niyan. Let's say area 7 is 1/2 base times height. Okay. So 1/2 base times height. So it is 1/2 still base, 'no, kasi unknown yung base natin, multiply by the height which is 25. So ito yung isa nating equation. So 1/2 base times height. Yung area 8, sorry sa penmanship ko dito. It is 1/2 base times height. So yung base natin diyan is A, then yung height nito is yung -10. Or it is simply -5A, 'no? Tama ba? -5A. So next. So paano ba gumagana yung similar triangle? Okay? So sa similar triangle, kapag ganito po yung ating um, figure, first is kunin mo lang yung ratio. Kunin mo lang yung ratio ng bawat height corresponds dun sa base. So kukunin muna natin yung first height.
which is 25. Yan, 25. Tapos i-over mo siya dun sa isa pang height dito sa dito, 10. Disregard muna natin yung negative, no? So, 10. Next, i-equate mo siya dun sa correspond nilang mga bases. So, kung 25 to, dapat yung naka-equate sa kanya is P, hindi A, ah. Nagets ba yun? Kung 25 to, dapat yung naka-equate sa kanya is P. So, equals B. Over. Yung 10 naman is, yung naka-equate sa kanya is A. Huwag niyong ipagbaliktad. Ulitin ko, sa similar triangle, ratio ng base, equate natin sa ratio ng height. No? So, ganun lang siya. Then, yung 25/10, pwede pa natin i-reduce into 5/2, equivalent sa B over A yan. Then, depende na lang sa atin kung ano yung gusto natin makuha na value. No? So, siguro na ano na lang, B muna. Cross-multiply mo, magiging B equals A times 5/2. Tama ba? So, nasundan naman yon, no? Okay, so ito yung ating equation. Okay, let's say equation 1 or equation 2 kasi meron tayo isang equation kanina ito, yung 7. So let's say equation 1 to. Substitute natin yung equation 2 sa equation 1. So A plus B equals 7. But what is B? Ayun, yung B natin, palitan natin ito. Papalit natin siya dito. So A equals A or A plus A multiplied by 5/2 equals 7. So, yung next step dito is ipag-add lang natin yung 8, A plus 5/2. So, kapag pinag-add nyo yan, o ano sagot? Okay, so kapag pinag-add natin yan, di ba, A plus A is 2A. So, meaning, di ba may ano to? May automatic na 1 yan, di ba? So, 1 plus 5/2 is, so cross multiply, 2 plus 5. So, 7. 7/2. So, it is 7/2A equals 7. Then, cross multiply, we have A equals 7/2 or 7 multiplied by 2 over 7. So, cancel. So, yung A natin is 2. Therefore, yung B natin is 2 multiplied by 5/2. Ito ha. Okay, hindi ko na lang siya isinulat. Ito. So, cancel yung 2. So, therefore, yung B natin is 5. So, yun. Nakuha na natin. Yung value nung A natin is 2. Yung value ni B natin is 5. So, nakuha na natin yung distance. So, ito daw ay 2 at ito daw ay 5. Ayan. And yung pag pinag-add natin, of course, dapat makukuha natin yung total distance dito. Okay. Dito sa length na yan. Ayan, meron na tayo. No? So, meron na tayong value for distance B and A. So, let's proceed naman dun sa T and C. Again, i-move ko lang muna to para meron tayong space. Lagay ko muna siya ulit dito sa baba. Okay, so using similar triangle ulit, guys. Bale, first, no? Um, identify mo muna. Okay, ano yung height na to? So, ito ay from 0. So, ito 16, tama ba? Ayun, no? From 0 to 16, ito yung height. Then, it's 0 to 8. No? 0 to 8 naman yung nandito. Start tayo sa height. So, 16. I-over natin dun sa 8. Again, disregard nyo muna yung negatives. Kasi later on naman, kapag kumukuha ka ng area, dun mo naman ilalagay yung negative. Equals to. So, ano yung corresponding equation? Naka-equate sa 16. So, dapat yung kanyang base. Yung base niya dito ay C over. Um, yung 8 naman is yung D. Then, ano pala yung total distance nito, everyone? Di ba we have 2 and 5, so meaning this is 3. So, ibig sabihin, C plus D equals 3. Sana nagets yun, no, guys? C plus D equals 3. Yung total distance dun sa, ay, tignan nyo lang sa taas niya. Ito, 2 and 5. So, 3 yan. So, cross multiply ulit. Kunin na lang natin si C. So, C equals D multiply by 16/8.
So, substitute natin, let's say, equation 1 and equation 2. Substitute natin yung equation 2 sa equation 1. So, D 16/8 plus D equals 3. So, again, D, yung term na 16/8, i-add natin sa 1. So, ilan yun, guys? 16/8 plus 1. The answer is 3. So, yung total nito ay 3D equals 3. No? Then, divide both sides by 3. So, the answer is 1. Okay. Then, substitute natin dito sa equation 1. Again, yung D natin is 1. Okay. Wait lang ah. CD equals 3. So, substitute natin. We have, bale, transpose nyo lang yung C sa kabila. So, 3 minus C. So, 3 minus 1. The answer is 2. So, yung D pala natin, ay wait, bakit kinuha ko yung ano? Kukunin pala natin ay C. Okay. So, C. So, C equals 3 minus D. So, we have 3 minus 1. The answer is 2. So, yung C natin ay 2. So, substitute lang natin. Ito 2. Ito 1. Ayan. So, kompleto na everyone. Bali, mabilis na lang to. Siguro later na lang natin gamitin yung equation. Ito, yung nakuha nating area kanina. Saan ba yun? Ayan. So, pwede nyo na i-substitute niyan yung B dito at yung A. But later na lang kasi mag-start naman tayo dito sa 0 eh. Okay. So, ano yung explanation ko dito, everyone? Kapag meron tayong dalawang area sa isang time interval, so kailangan yung ipag-add to. Though ito ay parehas na negative area niyan. So, negative plus negative is still a negative, no? So, still negative area yan. Okay, so start tayo dun sa area 1. Again, tanggalin ko muna to para may space tayo sa solution. So, sana, no, nagets naman yung pagkuha dun sa uh, distance ng bases natin using similar triangle. Again, it is length. Ratio lang ng length or ratio lang ng height. Tapos equate nyo lang dun sa ratio ng bases. Let's continue. Okay, so area 1. Ang area 1 natin is triangle yan, di ba? So, it is 1/2 base times height. So, yung base natin dito is, ano yan, 0 to 2, di ba? So, 2. So, 1/2 multiplied by 2. Then, yung height nito, ilan to guys? Di ba 6? Tama. Negative 6. So, negative 6. So, the answer is negative 6. So, negative 6 meters yung sagot natin dyan. Next. Area 2 tayo. So, for area 2, we have a rectangle. So, base multiply by height. So, yung base natin is still 2. Yung height natin is negative 8. So, the answer is negative 16. So, pag add natin tong dalawa, no? So, negative 6 plus negative 16, the answer is negative 22. Okay, so negative 22 yung starting point natin. So, sa problem natin, wala namang binanggit, no, na position at time 0. Sinabi niya lang yung velocity initially. So, i-assume natin na mag-start din sa 0 yung ating particle. Okay, so sabihin natin dito yung 22. Okay, bababa pa siya, di ba? From 0. 0 to 2 seconds, it's negative 22. Okay, paano yung connection? Lahat ng makikita natin dito, it is 1 degree, 1 degree, 1 degree, 1 degree, 1 degree, and 1 degree. Meaning, lahat ng connection natin mamaya is nasa second degree. So, kapag second degree, it is either concave upward or concave downward. So, kapag concave upward, increasing yung slope. Kapag concave downward, it is negative slope or decreasing. So, mapapansin naman natin dito, we have negative 14 pupunta ng negative 8.
Okay? So, from -14, kung titingnan natin sa line natin, -14, tapos dito yung -8, di ba? So, dito yung 0. So, nag increase siya. So, yan ay concave upward. So, yung connection, palitan na lang natin ng kulay. Ito na lang. Okay. So, yan yung connection. Hindi lang siya nako-curve na maayos. So, pwede na siguro yan. So, -22. Next, punta tayo dun sa, meron pa tayong isang area dito sa tree. So, yung area 3 na to, kunin muna natin. Bali, yung gagawin niyan is, yung connection, yung pag-connect natin dito, kunin natin yung corresponding distance nito. Yan. So, katulad siya nito at ito yan. Stop tayo dun sa ano eh, dun sa ilan bang seconds yon. So, nga ha, mag-ano lang. ah yan. Kasi stop tayo dito from, di ba ilan to? 1. So, 3 seconds, no? After 3 seconds, magiging ano muna siya, 0. Okay? So, dun muna tayo mag-ano niyan. Area 3 muna tayo. Kasi nasa baba pa siya eh. So, area 3. So, yung area 3 natin is triangle. So, 1/2 base times height. So, 1/2, ano yung base? So, yung base natin, yung D. No? Nakikita natin dito yung D. So, it is 1. Multiply by the height. Yung height nito is ito, yung -8. Tama? So, -8. Then, cancel to. It's -4. -4. So, yung nakuha natin kanina, na ilang kasi yun? 22. Yung 22, add ka pa ng, so from -22, add natin yung nakuha nating -4. So, the answer is -26. So, bababa pa siya. So, sabihin natin -26 din dito. Okay. So, ano yung connection nito niyan? So, from -8 to 0, so increasing, so it is concave upward. Sabihin natin -26. So, ganito pa rin yung connection. Curve yan, no, guys? Second degree. Okay, pasensya na lang sa, ano, mahirap magsulat sa, ano eh, dito sa pen tablet. So, next, punta tayo dun sa after 3 seconds to 5, 3 to 5 seconds. So, yung area naman natin, yung area 4, so yan, magiging positive na siya. So, meaning, yung -26 na to, add natin yung makukuha nating area 4. Area 4 is, ano yung shape nun? Triangle ulit, no? So, 1/2 base times height. 1/2 base times height. So, the answer is 1/2. Ano yung base? Yung base natin na nakuha, yung C, so 2. Multiply by the height. So, the height nito ay 16. So, the answer is 16. Tama? Kasi cancel na lang yung 2 natin dito. So, 16 meters. So, add natin 26. Add natin yung 16. The answer is -10. Okay, still nasa ano pa rin tayo? Nasa negative, no? Sabihin natin -20. Okay? So, ano yung connection niya? Okay, of course, from 0 to 16. So, still concave upward. Increasing pa rin tayo. Okay, so yan. Medyo lumilitaw na ba yung itsura niya? Okay, next, punta tayo sa area 5. So, dito sa dalawa ulit, no? We have area 5 and area 6 between the time 5 to 8 seconds. Okay, so kunin muna natin yung area 5. Ang area 5 natin is, yan. So, ano yung base nito? So, 3, di ba? Ayan. From 5 to 8. So, yung height nito, 16. Okay, so rectangle base multiply by the height. So, 3 multiply by 16. The answer is 48. Then, area 6. Ang area 6 natin is triangle. So, 1/2 base times height. So, 1/2. Ano yung base? Still 3. Ano yung height? So, 25 to guys. 25, no? Yun, max. So, meron akong 16 dito. So, makukuha ko to kapag pinag-minus ko yung 25 and 15. So, 9. Tama ba? 9. So, 9 to. Yung height na to. 9. So, 3, 9 to.
So, ilan yan? 27, 3 times 9 is 27, divide ko ng 2, the answer is 13.5. Then, pag-add natin, dahil nasa same, again add nyo to kasi nasa same sila nung time interval. Okay, dalawang area. So, 13.5, add mo yung 48, the answer is, ilan to? 61.5. 61.5. So, to get 61.5, but take note, meron pa tayong negative 10 na dinaanan kanina. Ang gagawin nyo muna is, i-minus yan, of course. So, yung 61.5, i-plus mo yung negative 10. So, equivalent to negative, or positive pala, positive 51.5. Nagigets ba guys? No? Sana nagigets naman siya. So, ito, let's say 51.5. Anong connection? So, still positive kasi from 16 to 25, mag-i-increase yung ating slope. So, concave. Okay, wait lang. Ayusin ko lang. Masyadong, ah, pangit yata yung pagkakagraph dito. Para naman maano lang, medyo smooth naman kahit ng papa. Yan. Okay. Ayan. So, sana. Pero ito, second degree pa rin ha. Lahat naman second degree. Okay, next. Dito tayo sa area 7. So, ang area 7 natin is, meron pa rin tayong space. So, move ko muna ulit to guys. Sa, ano ba? So, back to cut ko pa. So, pwede ko naman palag ko to. Yan. Next, area 7 ako. Hmm. Area 7. So, ano yung area 7? Ay, yung, di ba nakuha na natin kanina? Sige, pero i-solve na lang natin ulit. So, triangle pa rin yan. 1/2 base times side. So, it is 1/2. Yung base natin is 5. Then, ano yung height nito? From 0 to, so 25. Ilan yan? 50? Hindi. So, 50. 5 times 25 is 125. Divide ko ng 2. 62.5. So, 62.5. Para papunta tayo sa 62.5, add muna natin yung pinanggalingan. Yung 51.5. So, 51.5 plus ko ng 62.5. The answer is 51.5, 114. Naka-meters ba tayo? Meters ba to? Feet pala to. Feet pala to. 140. Sabihin natin nandito yung 114. Okay, so mapapansin natin, no, guys, from 25, babagsak siya to 0. So, ibig sabihin, it is decreasing. So, gagamitin natin yung slope ng concave downward. So, ganito yung itsura. Yan. So, second degree. Next, punta tayo sa area 8. Ang area 8 natin is triangle ulit, 1/2 base times side. So, it is 1/2. Ano yung base? So, yung base na nakuha natin 2, yung A kanina. Tapos, yung height nito is -10. So, ito yung in-explain ko kanina guys na kapag kinukuha mo yung distances, disregard mo muna yung negative. So, kasi ma-apply mo naman siya dito sa area. Baka kasi magkamali ka, malagyan mo ng negative to, di ba? So, negative to, di ba? This is positive. Okay. So, ilan to? Cancel pala to, no? So, we have -10. So, yung last part is, kukunin natin 114, add mo yung -10. So, -10. So, the answer is 104. So, bababa pa siya ng konti. So, 104. Again, increasing ba yan? Decreasing. From 0 to -10. Okay? So, still decreasing yan. Ganito yung magiging itsura. Yan. So, tapos na guys yung ating graph. Okay, lagyan lang natin ng kulay para mas, natin, ilagyan ko lang ng shade. Not necessary naman, pero para lang mas, nakikita natin yung um, na- nagawa natin. Okay. So, ano palang tanong dito?
maximum value of its position, guys. So, ano yung maximum value dito sa um, problem natin? No? Okay, so ano yung tingin yung sagot kung sakali? What is the maximum value? The maximum value is the 114. Yun yung highest eh, no? 114. So for the letter B, the maximum position, the maximum position is 114 feet. So actually, we can use the area moment, no? Kung gusto natin. So, pwede natin naman i-verify yon